Okay, good morning, pero halos alas 12 na ng tanghali ngayon. So ngayon, ito, alam ko nag-refill naman ako ng tubig dito. So normal water lang nilalagay natin dito, hindi natin siya nilalagay ng nutrient solution. Kasi kung nilagay natin siya ng nutrient solution, malamang mabilis siyang lumaki. So yun, i-stop na natin yung lemon basil natin. So mag-focus tayo sa Thai tsaka sweet basil. Ito, sa sobrang bigat, hinangin na pala. Ngayon ko lang napansin. So, ayusin na natin. So, isa yan sa drawback ng ganitong setup. Pag medyo mabigat na siya, tas mahangin, kaya niyang bunutin itong foam. So, yun yung isa sa mga napansin ko. So, kung nakita nyo, baka mag-refill din ako after ng video na to. Tas ito, tinalian ko na kasi nag-aalala na ako sa kanya. Ayan, no. Masyado nang manipis. Tsaka baka maputol. Pero hindi rin naman ganun kaganda yung tubo niya dito. Pero tumutubo naman. So ito yung mustasa natin. Yan, mustasa. Itong mustasa hindi ko sure kung ano nangyari dito. Pero parang palagay ko na bali ito. Or kung ano man. Kasi lanta yung tangkay niya. Mamayang hapon siguro obserbahan ko kung ano mangyari. Tapos ito naman tumutubo naman ng maayos. Yan, tulad nito. Maganda rin tubo nito. Yan. So magre-refill ako after ng video na to. So isa nga pala sa mga basil, isa sa mga pwede nyo gawin sa basil pala. Pag nag-start na sila mag-flowers, ang pwede nyo gawin is putulin nyo yung part na yon. Yung sa taas lang, tuktok. Para kaysa mag-flower siya is magdahon na lang siya. So, ayun. Yun yung isang dapat nang ginagawa. Kasi ito, tulad nito, example. Hindi ko siya pinigilan mag-flowers. So, after na mag-flower, umamatay na siya katulad nito. Ito, hindi ko pa na-harvestan na-harvestan natin ito ng buto, pero hindi ko pa na-harvest lahat. Pero maraming buto yan. Parang kada isang part na ganyan ito kasi di ba maraming parang flowers yan. Kada flowers, mga 3 to 4 seeds ang makukuha mo. So madami na yon. Kung magpupunla ulit ako, meron ako sa baba eh. Hindi ko pa naipupunla. Video din natin yon, obserbahan din natin. So ito naman, itong ating Japanese mustasa, ang Mizuna. Goods naman, pero yun nga, pag tagal-tagal, masyado nang maliit itong container na to para dyan. Katulad na nangyari dito sa kabilang Mizuna natin kung saan hinarvest ko na yung ibang dahon kasi sobrang bigat na niya. Ayan, ang bilis na rin niyang kumain ng nutrients or uminom ng nutrients dahil malaki na siya. Sa mga mulberry naman natin, wala namang kakaiba. Ganun pa rin. Dinidiligan lang din natin halos every other day. Tapos, ito yung bagong ginawa natin. Yung mga nandito, mamaya makikita nyo. Pero yung iba dyan, hinarvest ko na. Yung iba, nilipat ko lang ng location na medyo malilim. So, hindi ko na siya masyadong pinabilad ng araw. So, pinalitan natin siya ng mga seedlings natin na nakatenga doon sa lugar na yon. Yung mga mustasa, may isang pechay dyan. Doon, may pechay doon. Tapos, mostly olmeti. Hindi na ako naglagay ng romaine kasi nga medyo mapait based sa experience ko. Siguro hindi ko pa nakukuha yung optimum environment para sa kanila kaya medyo mapait. Pero kaya naman. Lalo na kung mahilig sa mapait. So, ito naman, napansin ko kasi talagang nakakapasok yung mga yan, makakadaan sila dito. Yung mga ibon, kaya minsan na pagtitripan talaga nila to. So, baka itigil ko na nga itong talong na to. Kasi kung mapapansin naman natin, pwede na lang nating obserbahan itong ibang talong. At saka yun, hindi na masyadong lumaki. Possible, wala rin masyadong nutrients dyan sa lupa niya. Lalagyan ko na lang siguro ng compost. Tapos, ano pa ba? Pwede kong rin lagyan ng vermicast para at least meron mga pataba sila. Anyway, ito yung papakita ko isa sa inyo ngayon. So, maliit pa sila. Yan. Puno yan. So, 6 na container. So, 12 seedlings yung nilagay natin dyan. Nung 30, siguro mga
third week of February, pwede na natin silang i-harvest. Pero ang gagawin ko siguro, unti-unti nating i-harvest siya. Katulad ng mga dahon ng ng mustasa, unti-unti nating i-harvest sila. So, tingnan natin iba. Okay, so dito sa side na to, meron din tayo Olmeti. Meron pang konting natira, ito pa nga romaine pa nga to eh. Tapos mga mustasa na seedlings, pero halos wala na. So, after clear up ko yan, siguro makakapagdagdag tayo ng 2 or 3 ganitong container na aalagaan natin dyan. So, ito yung mga nandun. Yung mga nandun. Nilipat ko na siya dito para hindi masyadong naarawan. Pero ito malamang ibibigay ko to dun sa mga kaibigan natin. Pero sinabi ko na sa kanila na base experience ko medyo mapait siya. Pero gusto nila eh. Para matikman din lang din nila. Pero hopefully magustuhan nila kahit mapait. Masarap pa rin naman, crunchy pa rin naman siya. Siguro sa susunod, possible kasi sobrang napatagal bago ko siya na-harvest, kaya medyo mapait. So, learning part naman sa akin yon. So, yan, may mga... Ano to? Anong tawag dyan? Bell pepper, yon, bell pepper. Bell pepper, yan. Bell pepper, may doon, bunga. May bunga din dito, natatakpan lang eh. Pero ito, i-harvest ko na to bukas, bibigay natin sa kanila. Hopefully, ma-appreciate din naman nila. Pero sabi ko kung medyo mapait, ihalo nyo na lang sa ulam nyo para hindi masyadong ramdam yung pait. Tapos ito, bibigay din natin to, itong mustasa na to. Ang laki oh, ang ganda nga eh. Dito naman, unti-unti nang nauubos tong mint natin. Yan, kasi hindi rin siguro optimum condition sa kanya. Tapos ito, yung dill, okay naman, hindi naman masyadong kakaiba. Yan. Tapos ito, nag-grow pa rin yung mga basil. Tapos yung part na to, itong ano ba to? Lemon basil, nagbulaklak na siya. Based sa experience ko, mas mabilis mamulaklak yung lemon basil kaysa sa sweet tsaka Thai basil. Ang pinaka rare mamulaklak itong sweet basil. Tapos ito yung mga dill. Tsaka once na mamulaklak pala sila, mapapansin mo medyo manilaw-nilaw na yung dahon nila. So, mamamatay na sila. Kasi gagawa na sila ng seeds. So, panibago. So, ito naman, ayan, hindi ko pa nare-refill yun, no? Mga kalahati na yung nutrient solution natin dyan, eh. Pero kaya pa naman nila yan. Dito, hindi pa naman, ayan, tingnan mo, kung mapapansin mo yung romaine, medyo leggy siya. Malaki yung mga pagitan ng dahon niya. It means, mahina talaga yung araw dito para sa romaine. Kaya bolting yata tawag nila. Pag nagbo-bolt na yung lettuce, medyo mapait na. Medyo okay din naman yung tubo ng kale. Hindi ko pa natikman yung kale pero titikman din natin yan pag tagal-tagal. Pwede rin ako kumuha ng mga dahon-dahon na lang muna habang lumalaki siya. Pero kung mapapansin mo, medyo malaki yung distance ng mga flowers ng kale. So, possible, katulad ng romaine, mas gusto niya yung medyo maaraw na setup. So, may mga olmeti tayo dito. Ito, may olmeti tayo dito. Ayan, olmeti. Tapos, isa sa problem ko ngayon is ito, sobrang bigat na nung romaine na yan. Hindi naman sobrang bigat. Mabigat na siya. Tapos, medyo napalaki yata yung nagawa kong butas para dun sa tawag dito, sa foam. Ayan. So, nahulog yun na yung foam dahil sa bigat nung halaman. So, tingnan ko anong pwede kong gawin. Inangat ko yan kanina pero nahulog ulit kasi nga mabigat na siya. Tapos medyo malaki yung pagkakagawa ko ng butas. So, mamaya, gawan ko siguro ng paraan. Pero yan, tumutubo pa rin naman ng maayos at hindi pa tayo nagre-refill dyan. Simula nung tinanim ko sila. Hindi ko lang kung gano'n nakatagal. Yun lang siguro ang failure sa part ko. Pero yan, meron tayong mga pechay dyan sa kabilang side. Okay, so once ma-clear ko to, lalagyan din natin yan ng ganong setup. Medyo paubos na rin yung container kong ganito. So, baka mag-isip ako ng ibang container na pwede natin gamitin. Yun lang naman ang update ko sa ngayon. At bye-bye!